Samantala, lihim na kinuha ni Bai Fei ang Exquisite Maiden Chronicles at binabasa ito. Kailangan kong makita kung ano ang espesyal sa Exquisite Maiden na ito at bakit niya ginayuma si Hipiang. Hindi mapigilan ni Bai Fei na sumagot, mawala ka. Galit ngunit walang magawa kundi ipahayag ang galit para maibsan. Kilalanin ang iyong kaaway at kilalanin ang iyong sarili, at hindi ka matatalo sa 100 laban. Exquisite Maiden, dito, tiyak na hindi ako matatalo sa isang babae sa nobela. Sa sandaling ito, napakaabala ng mga kalye. Si Hip ay nagbubulungan ng walang katinuan habang lasing. Ang basura na may akda na iyon ay hindi pa rin inilalabas ang Exquisite Maiden Chronicles Part 4. Mas mabuti pang bumalik ako sa sekta, magpulong, at pumili ng 5 disipulo upang lumahok sa pagsasanay para sa sect competition. Naririnig ang mga sigaw sa Yinji store. Sabi ko, hindi tumatanggap ng bisita si Master Yinlong. Ilang araw ka na rito, nakakaapekto sa aming negosyo. Narinig ang paninigaw, lumingon si Hipiang patungo sa Yinji shop. Nakita niya ang isang malaking lalaki na sinisigawan ng isang batang babae. Walang oras ang master para ayusin ang iyong shield. Umalis ka. Lahat ng tao ay patungo sa tindahan. Kahit na pinaalis siya, nagmakaawa pa rin ang babae. Ang shield na ito lang ang iniwan ng aking ama sa Say City. Ang master lang ang makakapag-ayos ng Chen Iron Shield. Lumapit si Hipiang at nakilala ang isang pamilyar na mukha at tinawag, Thunger. Nakita ito, lumingon ang babae. Nakita si Hipiang, awkward na sinabi ng babae, Master, bakit ka rin nandito? Sumagot sa kanyang tanong, hindi kita nakita sa loob ng ilang araw, kaya nagpunta ka para maghanap ng mag-aayos ng iyong shield. Nakita ang babae na nagmamakaawa sa panday, pinayuhan siya ni Hipiang, huwag kang magmakaawa sa mga random na taong ito. Bumalik ka sa sekta, aayusin ito ng master para sa iyo. Hindi pinaniniwalaan na kayang ayusin ni Hipiang ang shield, tinanong ng babae. Alam din ba ni Master kung paano mag-ayos ng mga shield? Sumigaw ang lalaki, huwag kang maingay. Ang shield na ito ay nasuri na ng aming tindahan. Walang sino man sa mundo ang makakapag-ayos nito maliban kay Grandmaster Yinlong. Sumingit din ang mga tao sa labas ng ilang salita. Napakawalandiya, pinupukaw si Grandmaster ng ganyan. Nakita na lumalala ang sitwasyon, hinailan ni Hipiang si Thunger palayo. Sinabi ni Hipiang sa babae, huwag kang mag-alala. Maxed out ang blacksmithing skill ni Master. Tiyak kong tutulungan kitang ayusin ito ng perpekto. Ang panunukso ni Hipiang ay nagpamula sa lalaki. Kinumpirma niya, walang sinuman maliban kay Grandmaster Yinlong ang makakapag-ayos nito. Pagkatapos ay nagtakda siya ng kondisyon, kung kaya mong ayusin, sa iyo ang aming pandayan. Nakita si Hipiang, humakbang siya at idinagdag ang kondisyon na 1,000 gintong barya. Nakita ang pera, medyo nanginginig siya. Agad na huminto si Hipiang. Pera ang lahat. Sa lahat ng bagay, lumakas ang mga iniisip ni Hipiang na parang bulkan. Tunay ngang iba ang kapangyarihan ng pera. Sumugod ang binata, na nagpatakot sa matanda, at namutla ang kanyang mukha. Kinumpirma niya muli, seryoso ka ba? Naisip ng matanda. Sa katunayan, maging si Master Yinlong ay nabigo. Nagpatuloy siya, syempre totoo. Kaya mo bang ayusin? Ang disipulo mo ay nanggugulo pa rin kay Grandmaster, alam mo. Nang walang pag-aalinlangan, selyuhan ni Hipiang ang kasunduan. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. 1,000 gintong barya, deal. Thunger, dalhin mo rito ang shield. Lahat ng nasa paligid ay nagulantang sa kanyang mga salita. Ang hangin sa labas ng tindahan ay umalangaw sa sandaling ito. Sa pandayan, pinaalalahanan ng mga panday doon si Hipiang, bata, binabalaan kita. Makukuha mo ang pera kung ayusin mo ito. Kung hindi, bago pa sila matapos, nagpakita sila ng paghamak, kaya, manloloko siya. Bubugbugin namin siya hanggang mamatay bago siya dalhin sa mga awtoridad. Nagselos ang iba kay Hipiang, ang taong ito ay talagang baliw. Nakita na may mali, Thunger, sabihin mo sa aming master na umalis. Nagreklamo ang iba, ay pananaya ang buhay para sa 1,000 gintong barya. Kung kaya niyang ayusin, magre-resign ako bilang panday.
Nagsimulang magtakda muli ng kondisyon ang lalaki, sige, bata, bibigyan kita ng maximum na 3 araw. Kung hindi mo ito kayang gawin pagkatapos ng 3 araw, kailangan mong, bago pa siya matapos, sinabi ni Yipiang, hindi na kailangan ng oras. 3 insenso ay sapat na. Na parang natama ng isang baboy, nagtawanan ang lahat. Ang taong ito ay talagang gago. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Yipiang at dumiretso sa punto. Kailangan ayusin ang shield, at magagamit ko ang inyong mga materyales dito. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado ngunit sa loob ay tumatawa siya. Kayo lang ang tumawa sa ngayon. Ang nangungunang lalaki ay nagsalita ng may pagmamayabang, walang problema sa materyales. Huwag mo lang sayangin. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na ay dailan ang iyong pagkabigo. Nagsimulang magpanday si, napakagaling ng kahilingan sa paghahanda. Bigyan mo ako ng 20 coties ng volcanic steel. Nagsimulang himasin ng lalaki ang kanyang bigot. Naisip niya sa sarili, pinili ng gago ang pinakamasamang materyal. Dapat alam niya na hindi ito kayang ayusin ni Grandmaster Yinlong gamit ang cold iron stone. Sa isang sulyap, alam ni Yipiang, nang ibigay sa iyo ang shield na ito para suriin, naayos na ito ng isang beses. Gulo ang teknik. Iyan ang mga bakas ng Jin Yunhaya, di ba? Narinig ang mga salita ni Yin, galit siyang sumagot. Huwag mong sir-on si Grandmaster Yinlong. Nakita na hindi siya kumbinsido, nagbigay si Yipiang ng nakakumbinsing ebidensya. Una, sino sa iyong tindahan ang karapat-dapat na gumamit ng high-grade materials tulad ng cold iron stones? Pangalawa, ang Ninyon Hammer Quenching Technique ay isang teknik na alam lang niya sa Say City. Wala nang magawa ang lalaki kundi magtalo ng walang kabuluhang bagay. Nagsasalita ng walang kabuluhan mula sa likod, lumitaw si Grandmaster Yinlong upang magbabala. Sinabi ko sa iyo, hindi na kailangang itago ang katotohanan na inayos ko ito. Hindi ako Diyos. Wala namang dapat ikahiya kung hindi ko kayang ayusin ang shield. Nakita ang paglapit ni Yinlong, yumuko ang lahat ng malalim, lahat ay magalang na parang, Master Yinlong. Master Yinlong ay nandito. Pagbati, Grandmaster Yinlong. Tumayo si Grandmaster Yinlong ng diretso, lahat ay marangal at iba pa. Sinabi niya ng mataas at mapagmataas, anumang tunay na smithing fanatic ay makikita na ang pag-aayos ng bagay na ito ay hindi mahirap para sa akin. Ngunit nagpapanday ako ng 50 taon, nagayos ng hindi mabilang na mga magic weapon at hindi ko ito kayang ayusin. Gusto niyo ba talagang lahat na mahilig sa smithing na labanan ng langit o ano? Pagkatapos ay may sumingit, tandaan, kaibigan, 3 insenso lang ang halaga ng iyong pagmamalaki, kaya hihintayin kita na magpakatawa sa iyong sarili. Susunod, ihahagis ni Yipiang ang mga materyales sa pandayan. Si Yinlong na nakatayo malapit ay hinuhusgahan, ganap na mali ang poster at teknik. Anong noob? Predictably, nabalutan ng usok ang mukha ni Yipiang, umuubo ng baliw. Natakot si Tunger, nag-aalala, Master, okay ka ba? Nabulunan sa usok, umubo si Yipiang. Nagsusunog ang lalamunan ko. Lahat ng naroon ay parang, alam ba ng taong ito kung ano ang ginagawa niya? Anong loser? Umubo agad. Haha, ang shield ay ngayon napapalibutan ng mga forging flames. Sabi ni Grandmaster Yinlong, binata, hayaan mong bigyan kita ng tig. Kalahati ng insenso ay nasunog na. Para ayusin iyan, kailangan mo ng hindi bababa sa 1,000 palo ng martilyo at hindi ka pa nga nakakakuha ng isang swing. Mabilis na kukuha si Yip ng martilyo. Sumagot siya, salamat sa payo. Isang swing lang ang kailangan ko para ayusin iyan. Nagsimulang magbulungan ang mga panday sa paligid niya kay Yinlong. Bago pa matapos magsalita ang lalaki, sumingit si Master Yinlong, isang swing ay sapat na. Maging ang number 1 forger sa Say City ay hindi makakagawa niyan. Labis na ang pagyayabang ng manloloko na ito. Hintayin mo lang hanggang sa kaladkarin siya sa mga awtoridad. Handa na si Yip at handa nang umalis, mahigpit na hawak ang martilyo. Si Yipiang, na naglalabas ng baliw na aura, ay sumigaw, matanda, panuulin mong mabuti. Handa na ang shield. Nakaupo ng maayos sa anvil, itinaas ni Yipiang ang kanyang kamay at ibinagsak ito.
Unang martilyo, Intermediate Forging Repair Skill Level 100, 100 Refinements Level 100. Si Yinlong ay mayabang pa rin, basta lang bumulungan ng walang pakialam. Ngunit pagkatapos ay nakita niya na may mali at lumaki ang kanyang mga mata. Ang lalaki sa tabi niya ay ngiting-ngiti na sinabi, "Kaladkarin ko siya agad sa mga awtoridad." At pagkatapos ay bumaba ang kanyang panga. Ito, nagulantang din si Tunger. Ang shield, sa isang swing lang ng martilyo, ay bumalik sa orihinal nitong perpektong kondisyon. Lahat ay nakatulala. Holy crap! Ang shield, bilog na naman. Naayos sa isang iglap. OMG, mayroon ba talagang ganitong super hammer sa mundo? Nagbato si Piang ng isang timba ng tubig sa shield. Dramatiko siyang bumigkas, tapos na. Ang gold and silver flower na iyon. Gusto mong tingnan, ha? Tumayo si Tunger sa tabi niya, nakakapit ang mga kamay sa panalangin, "Daddy. Nabuhay ang iyong shield." Si Yinlong ay ganap na na-roast ngunit walang magawa kundi nakatayo doon sa sulok na walang masabi. Bigla, tinanong ng kaparehong lalaki si Yinlong, Master, gusto mo bang tingnan?" Ang mukha ng matanda ay dumilim na parang nawalan siya ng rasyon ng bigas. Hindi na kailangan. Nagpapanday ako ng 50 taon. Nagpatuloy siya sa isang tiyak na tono, natural lang na alam kung ganap itong naayos. Sumang-ayon si Master Yinlong, kaya, totoo ang divine crafting. At nandito lang siya sa tabi ko. Sabi ni Yipiang na may malamig na tingin, may payo. Wala nang masasabi ang matandang ito. Hinawakan ni Tunger ang shield, nagtataka, hindi lang ito naayos, bagong-bago ito. At eksakto tulad ng ibinigay sa akin ng aking ama. Hindi mapakali si Yipiang. Nakakatakot ang skill na ito. Ayoko rin sanang gawin ito. Niyakap ni Tunger ang shield at umiyak ng mahina, napakabuti ni Master. Tiyak na babayaran ko si Master ng buong lakas sa hinaharap. Umiiyak pa rin si Tunger. Pinatpat ni Yipiang ang ulo nito para aliwin siya. Nako, Tunger, ang kamay ni Master ay napakainit. Dapat ay napakawalang pag-iimbot at mabait ni Master. Bago umalis sa pandayan, lumingon si Yip at sinabi, "Hoy, anong tinatitigan nyo? Bayaran nyo na agad." Saka lang nila naalala ang kanilang taya. Oo, kunin ang pera." Si Lisan, ang maingay mula kanina, ay nakaluhod ngayon sa paanan ni Yip, napapawi sa damdamin. Sabi niya, "Bulag po ako. Pakiusap, huwag ninyong sisihin ang immortal na ito. Ito po ang 1,000 taels of gold. Pakiusap tanggapin niyo." Kinuha ni Yipiang ang bag ng pera at sinabi, "Salamat." Maging si Grandmaster Yinlong ay hindi maiwasang sumigaw sa paghanga, para masaksihan ang ganitong godly crafting sa aking buhay ay sapat na, kahit mamatay pa ako ngayon, walang pagsisisi. Narinig ito, sumagot si Yipiang ang intermediate skill. Hindi yan godly crafting. Dumilim ang mukha ni Grandmaster Yinlong. Lumuhad siya, magkadikit ang mga kamay, "Pakiusap, tanggapin niyo ako bilang inyong disipulo." Nagmamakaawa, Divine Crafter. Hayaan ninyo ang matandang ito na sumali sa inyong sekta bilang isang handyman. Nagulantang ang lahat sa biglaang kahilingan sa pagiging alagad. Si Grandmaster Yinlong, na nakaluhod pa rin sa paanan ni Yipiang, ay nagpatuloy, "Alam kong hindi ako karapat-dapat na maging disipulo mo, ngunit gusto ko lang manatili at maglingkod sa iyo. Kung maaari mo lang akong bigyan ng ilang payo sa pagpapanday paminsan-minsan, mamamatay ako ng masaya." Mas interesado si Yip sa paghabol ng mga babae kaysa sa kalokohan na ito. Mabilis siyang tumanggi, "Hindi, okay lang. Maliit lang kaming sekta, hindi kailangan ng handyman." Nakita ito, lubos na nagulantang si Grandmaster Yinlong. Tumangging sumuko, patuloy na nagmakaawa si Grandmaster Yinlong, "Kung talagang hindi ako nakakuha ng pansin ng Divine Crafter, paano naman ang apo ko?" Nagtataka kung interesado ang Divine Crafter sa kanya bilang isang handyman. Medyo naguluhan si Yipiang. Naisip niya, "Divine Crafter ko. Kailangan kong umalis dito bago ako maipit ng mga baliw na panday na ito." Mabilis niyang sinabi kay Tunger, "Bumalik na tayo sa sekta." Ang maliit na batang babae, tuwang-tuwa na sa wakas ay pinansin siya, masayang sumunod. Nakita siyang umalis,
Sumigaw ang lahat ng sabay-sabay, Olam, Divine Crafter.